dati sa bata, inisnats. Tinutukan, kinuha sa leeg niya. Gusto ko lang ipaalam sa mga taga-Maynila na in less than 24 hours na dali na ito. Ito, nakakatatlong beses na pala ito rito. Hindi naman namin maipakita sa inyo. Minor de edad, kuno, sopa. Just the same, sa mga buyer ng mga ginto, alam ko mahal ang ginto ngayon. Baka na-excite kayo, may nagpa-fast track na mabilis na cash. Yeah? Pero nakamura nga kayo para kumita kayo, pero galing naman sa nakaw. Mas masakit sa ulo yan dahil tingnan mo yan, magkanakaw o binilan mo, di anong kaso, anti-fencing. Maaaring totoo ang hanap buhay ninyo, bumili ng ginto, bumili ng scrap ng ginto, silver, maaaring totoo. Pero you have to be sure na yung binibili ninyo ay hindi galing sa nakaw. Tingnan itong bata ito, nag-aaral lang. Siya kampanting-kampante, naglalakad sa City Hall, maraming pulis, they're everywhere, panatag naglalakad, biglang ma-hold up nito. Gusto ko lang po ipaalam na resolve na po yung kaso. Doon sa netizen na nag-forward sa akin nung insidente, maraming salamat sa iyo. Please now, ito'y maging babala. Ulitin ko, paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang. Huwag kayong gagawa, mga Tolongges, huwag kayong gagawa ng krimen sa Manila. O mamaya, may harap pa ako sa inyo. Nakakuha na rin. Yung tumitira naman ng kable. Broad daylight, hiniwa yung buong kalsada ng Espanya. Pinakukuha ko lang, nahuli na ng 4. So, yung mga terminal, yung mga Tolongges, huwag nyo na subukin. May gobyerno na sa Manila. Alright mga kababayan, kakapasok lang na balita, no? Isa na naman pong notorious na holdupper ang nasa kote po ng Special Mayor's Reaction Team o yung tinatawag nating SMART dito po sa Kartilya ng Katipunan Park ngayong gabi. So nabiktima po itong estudyante na nakuhaan po ng gold necklace. At ito pong isang katabi ng holdupper ay siya naman pong pinagbibentahan niya, no? Ito po yung mga alam nating tumatanggap o yung mga naghahanap po ng mga scrap na mga ginto pilak, yung mga nag-iikot-ikot sa lugar natin, 'di ba? Kung familiar po kayo diyan. So sila po yung mga bumibili po ng mga sirang ginto. So pati po ito mga kababayan ay dinampot din po at mapapanagot din po siya dito po sa nangyaring insidente ngayong gabi. At bukod pa diyan, nasabi din po ni Mayor Isko na may dalawa din pong pinahuli siya, no, na nasa kote din po na kung saan ito namang pong mga wiring po na nakabaon sa lupa ang pinagdiskitahan. Dito po nangyari yung insidente sa may kahabaan naman po ng Espanya. At talagang sabi ni Mayor Isko ay isang professional nga daw itong mga gumagawa nito dahil talagang napakalinis, no? Kung makikita nyo dun sa larawan na ipinakita ni Mayor Isko dito mamaya ay makikita nyo na gumamit pa talaga ng mga special equipment para mahati po yung sahig dahil nakabaon nga po doon yung mga wire. So yung mga wire na yung mga kababayan kasi may mga ano yan tanso. Pwede nilang maibenta yan o kung ano man yung pwede nilang pakinabang dyan, no? Grabe talaga, no? Tinaon pa nila to nung panahon ng tag-ulan talaga, yung talagang hindi sila mapapansin. So, ngayon ay natiklo na din sila mga kababayan ng Special Mayor's Reaction Team ng ating mga kapulisan dyan sa Manila kung saan hiyaharap po sila ngayong gabi ni Mayor Isko, no? Dalawa daw yung suspect na to mga kababayan at pananagutin din po ni Mayor Isko ito. Samantala mga kababayan, napakalakas ng loob nitong holdupper na to, no, dahil napakarami na pong tao dyan sa Kartilya ng Katipunan at mismo pa po sa tapat ng Manila City Hall ito nangyari, no. Alam naman po natin na marami na po tayong mga kapulisan na nakaposte dyan at napakarami talagang tao dyan, no, at hindi mo talaga iisipin o maging ako hindi ko ine-expect na dito pa niya gagawin itong krimen na ito, no, na talaga namang
tiyak na mahuhuli at mahuhuli siya. So maintindihan pa natin kung nangyari itong sitwasyon na to sa mga madadilim na lugar. Pero dito sa Kartilya ng Katipunan, may fountain po dyan, 'di ba? Ngayong gabi, may pailaw, maraming tao, maraming mga pulis, pero napakalakas ng loob nitong bata na ito na gumawa ng ganitong krimen, no? At sabi nga ni Mayor Isko, hindi nga lang daw isang beses niya itong ginawa, napakaraming beses niya na pong ng biktima dito po sa lungsod ng Maynila. So ito po yung pinapakita ni Mayor Isko, yung kalsada po dyan na hinati po yung sahig, no? Yung semento para makuha po yung mga nakabaong mga wirings dyan. So ngayong gabi daw po ay ihaharap din ni Mayor Isko itong dalawang suspect dito po sa publiko para maging awareness po na talagang ang gobyerno po ng Maynila ay kumikilos at gising po yan 24 oras. So the good thing is nasolusyonan agad ni Mayor Isko itong pambibiktima ng holdupper na to, isang notorious. Ngayong gabi, no, wala pang 24 hours na kalawit na agad itong bata na ito na gumawa. Sabi minor de edad daw to, pero ipapadala po ito ni Mayor Isko para ipamedical para malaman kung nagsasabi nga ba ito ng totoo. At kung mapatunayan na siya ay minor de edad, mga kababayan, ay dadalhin po siya sa RACS. At doon po ay inaasahan na tuluyan magbago ito, no? Baka matuto doon sa loob. At sinabi naman po ni Mayor na alagaan ito at siguro wag naman nasaktan dahil nasa kustodiya naman na yan ng ahensya na humahawak talaga sa mga ganitong kaso, lalo na kung mga minor de edad. So ayan, makikita nyo kay Mayor Isko, no, na parang stress na stress nga to, parang wala pang sapat na tulog tong si Mayor Isko dahil sa dami ng problema mga kababayan ng lungsod ng Maynila. Ito pa, sumabay pa itong mga ganitong mga krimen, no, na tiyak na allergy talaga dito si Mayor Isko. Ayaw na ayaw niya ng may mga ganitong nababalitaan sa ating lungsod. Kaya patuloy niya pong paulit-ulit na pinapaunawa sa atin at ina-announce niya palagi sa kanyang mga live na huwag gagawa ng krimen dito sa lungsod ng Maynila dahil kahit saan kang lupalop ng Pilipinas ay talagang babalatan niya nga daw talaga yung buong Pilipinas para matuntun ka. Kumbaga, tatalupan niya talaga, no, yung lugar dito sa Pilipinas, matuntun ka lang at talagang mapanagot ka sa iyong pagkakasala. So, babala lang to sa mga kababayan natin na nanonood na talagang ang intensyon ay ganito ang mga gawain. So, beware na lang po mga kababayan, no, at pagbagong buhay na po kayo at wala po kayong puwang, wala kayong lugar dito sa lungsod ng Maynila. So yung mga ganitong pagkakataon mga kababayan ay nakakatakot talaga kasi maging tayo ay naging biktima na din po yun ng mga snatching, no, na talagang nakakatrauma po talaga mga kababayan. Yung akala mo na kapag ka nanonood ka lang nasasabihin mo na kaya mong pumalag, kaya mong lumaban, pero pag nandun ka na sa sitwasyon na yun mga kababayan, para kang napi-freeze, para kang hindi makakilos, hindi ka makasigaw. Parang alam mo yun, nabigla ka sa pagka-shock mo talaga, hindi mo alam yung magiging reaction mo dun sa nangyari. How much more ito pa ay tinutukan mga kababayan, no? Sa akin kasi inagaw lang naman yung bag ko, kaya na-shock lang ako. Hinabol ko pero alam mo yun, parang tumatakbo ka na parang hindi, sumisigaw ka na parang walang lumalabas sa sa sobrang takot, sa sobrang kaba. So yun yung pakiramdam dito mga kababayan at lalo na estudyante pa to. So yung trauma nito mga kababayan, no, na every time na maglalakad siya dyan sa Kartilya or maglalakad siya somewhere, nandun na yun dala-dala niya na yun at hindi na mawawala sa isip niya. Yun yung pagiging paranoid. Yun yung parang ako ganun yung nangyari sa akin na parang pag may nakatingin sa akin ng parang hindi maganda, hindi ko kakilala, pag may sumusunod sa akin na parang hindi mo korsonada, alam mo yun, parang iba na yung isip mo, iba na yung takbo ng isip mo. So ganyan yung nangyari dito sa estudyante na to at ayon nga sa kanyang ama, iba nga daw yung aura ng kanyang anak at halata talagang may trauma. So ayan mga kababayan, mag-ingat po tayo, no, kahit saan po tayo magpunta, lalo na po kung tayo po ay mag-isa lamang, no, dahil hindi talaga natin alam kung kailan aatake itong mga masasamang loob na to na kaya talagang gumawa ng hindi maganda sa kanilang mga kapwa. At sa mga estudyante na dadayo dyan sa Maynila at mapapadaan dyan, mag-ingat po kayo palagi.